Gusto nyo bang gumanda ang inyong doorknob sa halagang 50 pesos lamang na tulad ng inyong nakikita? At kung mahilig kang mag-DIY ay kayang-kaya mo itong gawin. Dahil ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng spray paint na marami na ngayong mabibili sa online at murang-mura lamang. May dalawang pamamaraan kung paano pintahan ang ganitong doorknob na ituturo ko sa inyo. Kaya't huwag mong palampasing panoorin ang buong video. Ang unang pamamaraan ay baklasin mo ang doorknob. Sa pagbaklas, inuunang tanggalin ang tornilyo ng mga back knob. At huli namang hinuhugot ang sliding latch. Ang gagawin ko naman dito sa upper portion ay yung isang pamamaraan. Using painter's tape, hindi ko na siya babaklasin. Dahil kung natatakot ka na baka masira, ito ang dapat mong gawin. I-tape mo na lang siya paligid. Ang mahalaga lamang naman ay ang mga edges. Dapat takip na takip ng painter's tape. At eto ang pinakamahalaga sa pagpipinta, ang pag-iis-is. Kung tamad kang mag-is-is, huwag ka na magpinta dahil sayang lamang, pangit ang kalalabasan ng iyong pinta. Ako ay gumamit ng liha na may grit na 220. Pwede ka rin namang gumamit from 100 to 220 na grit. Depende naman ito kasi kung gaano ba kalala ang iyong lilihain. Kung kinain na ng kalawang, gumamit ka ng mababa, 100 at least. Pero itong aking nakikita ay mga minor lang naman kaya ako ay gumamit ng 220 na grit. Takpan mo na rin kahit ng papel ang iyong keyway para hindi naman madamay sa pagpipinta. At hindi ko lang naipakita sa video na bago magpinta ay punasan muna ng alcohol using tissue para matanggal ang lahat ng residue. At eto na nga ang ginamit ko na spray paint na nabili ko sa online. Kulay ginto na number 35. Tandaan, bago ito gamitin ay i-shake ng mabuti. Di baling sobra sa shake. Mas maganda nga yun. Mas pantay ang kulay. Ang layo naman nito sa pipintahan ay sa pagitan ng 1 at 2 dangkal or 15 to 30 cm. Pindutin ang top button nang mabilis lamang. Mga 1 o 2 padaan lamang ay tama na. At lumipat naman ang ibang pipintahan. Tandaan, huwag mong ibababad sa isang lugar lamang at paulit-ulit mo ito na pipintahan. Siguradong tutulo ang iyong pintura. May makapal at manipis, hindi pantay. Ito na ang resulta ng first coat at babalikan ko na lang ito mamaya after 1 hour for the second coat. Ngayon, kung sa tingin mo naman ay kaya mong baklasin ang iyong pipinturahan, ay baklasin mo na. Dahil ay suggest na ito ang mas magandang paraan ng pagpipintura. Dahil maiis-is mo ang lahat ng dumi. At makikita mo rin ang loob nito kung kinakalawang ba.
At lahat ng spot ay mapipinturahan mo kahit ang mga nasa likod nito. Siguradong wala kang mamimiss na spot. Sa pag-iis-is dapat matyaga ka. Kung kaya mong i-scrape to metal, ay scrape to metal mo na o tanggalin mo na ang old na paint. Etong door lock ko nga pala ay gawa sa copper. So ang dumi ng copper ay tinatawag na patina. Dapat yan tatanggalin mo lahat. Ito yung kulay green. Pag inis-is mo yan, malagkit-lagkit. Dapat matanggal mo lahat yan. Mapapansin mo yan dahil dumudulas yan. Ibig sabihin kapag madulas na, tanggal na ang lahat ng patina o dumi ng copper. Yung isa sa importante pagkatapos mong is-isin, linisin mo ito using alcohol with tissue. Mainam din na gumamit ng gloves sa pagpipinta para kahit hawak mo ang item, ay safe ka na siguradong hindi mapipintahan ang iyong kamay. Ang isa pang sikreto sa pagpipinta ng spray paint, dapat ang item ay nakatayo at hanggat maaari, ang iyong spray paint ay naka-align dito o nakatayo rin. Remember, sa paggamit ng spray paint, huwag paulit-ulit, siguro isang balik lang. At mabilisan lang, huwag mong ibababad para maganda ang kalabasan ng iyong pinta, walang tumutulo. Kung di ka satisfied sa first coat, ay balikan mo na lang ito pag tuyo na. Second coat, pwede rin naman hanggang third coat. Normally, second coating ang maganda sa pagpipinta. At eto na nga, pipintahan ko na siya ng second coating dahil tuyo na. Ang second coating naman parehas lang naman ng first coating. Basta't laging tatandaan na mabilisan lang ang pagpipintura, huwag ibabad. At kung may na-miss ka sa first coating, siguraduhin mo na sa second coating ay mapintahan mo na ito. Yan, kitang-kita naman 'di ba? Yung pagkakaiba ng first coating sa second coating. Kumintab ito. Sa pagtatanggal naman ng tape, siguraduhin mo na tuyo na ang iyong pintura. At dahan-dahan lamang itong hatakin palabas. At eto na nga ang final result ng aking pinintahan. Alam nyo ba kung magkano lamang ang aking nagastos? Ang spray paint ay nagkakahalaga ng 105 pesos
At sa tingin ko ay may natira pa na kalahati. So gumastos lamang ako dito ng 50 pesos mahigit. Yung liha mura lang naman, siguro nasa 10 pesos. Tingnan nyo naman ang resulta sa halaga na aking nagastos lamang. Kaaya-aya na ang aking main door lock na kulay ginto. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na maganda na binabaklas ang iyong pipintahan. Dahil kung ititape mo lang tulad nito, hindi pulido ang aking pagtitape. Merong sumobra na pintura sa gilid. Kaya I suggest na baklasin na lang. Hanggang sa susunod na mga tips.